Kapatid, mahal ka ng ating Panginoon, kaya sandaling ito, hayaan mo na pagpapala at biyaya niya ay sumayo. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutaang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga videos at mapanood mo pa yung mga video ko na hindi mo pa nakikita. Kapatid, sumaybay ka dahil para sa'yo ang mensahe ito ng ating Panginoon. Welcome to my YouTube channel, Mabiyaya TV. Sa sandaling ito, hindi isang aksidente kapatid na ikaw ay napadaan sa aking YouTube channel habang ikaw ay nagsisearch kung ano yung mga hinahanap mo. Dahil kapatid, may plano ang Lord sa buhay mo. Sapagkat ikaw ay isa sa pinili niya, isa sa tinawag niya, dahil ikaw ay kanyang anak. Nang kapatid, ibinigay niya ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin, tayo ay ligtas na. Subalit, ang dapat lang nating gawin ay sumunod sa kanyang plano. Alam niyo kapatid, may plano ang Lord sa buhay natin, sa buhay mo. Kaya sa pagkakataong ito, hayaan mo na tumigil ka saglit at patuloy mo na panoorin ang mensahe ng ating Panginoon sa sandaling ito. Sinasabi dito kapatid sa 2 Peter chapter 1 verse 10, sabi niya dito, kaya mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Alam mo kapatid, sa mga oras na ito, ang presence ng Lord ay sumasa iyo. Sa oras na ito, ikaw ay pinili ng ating Panginoon. Tinawag ka niya, hindi lamang paghirapin. Tinawag ka niya sa iyong pangalan dahil ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay mahal na mahal ng ating Panginoong Jesus. Patuloy tayong pinapaunawaan, patuloy tayong tinatagubilinan ng ating Panginoon upang hindi tayo matisod sa ating buhay. Sapagkat napakaraming gawa sa tanas para tayo ay masadlak sa kasalanan. Kaya sa pagkakataong ito kapatid, para sa iyo ang mensaheng ito. Para sa bawat isa. Na ang puso ay nagagalak na sumunod sa kanyang dakilang layunin. Kapatid, mayroon lamang gustong iutos o tagubilin ng ating Panginoon. Ligtas ka na dahil ikaw ay kasama mula noong inapako ang ating dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo. Subalit ayaw niya na ikaw ay matisod. Ayaw niya na ikaw ay bumalik sa dati mong ginagawa. Sabi po ng Panginoon kapatid, hindi ka niya iiwan ni pababayaan. At may tagubilin siya dahil ikaw ay tinawag at pinili ng Panginoon. May dakila siyang layunin sa iyo, sa buhay mo. Kaya't walang puwang ang gawa ni Satanas na siya ang magmamanipula ng buhay mo. Ang gusto lamang ni Lord, dahil ikaw ay pinili niya, sabi niya dito sa verse 5 ng chapter 2 ng ikalawang Pedro, ang sabi niya dito, dahil dito, sikapin mong idagdag sa iyong pananampalataya ang kabutihan sa inyong kabutihan, ang kaalaman sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ayan. Yung dakilang pag-ibig ng Lord ang gumagawa
upang ikaw, upang ako, upang lahat ng nakikinig sa sandaling ito ng mensahe niya ay patuloy na lumakad sa kanyang liwanag. Kapatid, ito yung gustong ipaunawa sa atin ng Lord, ito yung tagubilin niya. Ando na yung pananampalataya natin, but ang gusto niya ay lalo pa nating gawin dahil ayaw niya na ikaw ay magkasala, ayaw niya na ikaw ay masadlak sa mga bagay na hindi ka nais-nais dito sa mga makamundong lugar, dito sa lugar natin ngayon. Kapatid, dahil ikaw ay nanampalataya, dahil ikaw may mabuting loob, ang gusto ng Lord, dagdagan mo pa ng kabutihan ang buhay mo. Ikaw ay mayroon ng kaalaman, ang gusto ng Panginoon, nadagdagan mo pa yung iyong kaalaman. Sapagkat si Satanas ay maraming ginagawa. Siya ay liliyong maatungal para makahanap ng tiyempo para ikaw ay masila. Ngayon, ang gusto ng Lord, kung ikaw ay may kaalaman na, dagdagan mo pa ito ng kaalaman. Kapatid, ikaw ay mayroon ng pagpipigil sa sarili. Ang gusto lamang ng Lord ay patuloy na magpigil ka sa iyong sarili. Hinihiling niya pa na magpigil ka sa iyong sarili. Sapagkat kung wala ito sa iyong buhay, sigurado, babagsak ka, kapatid. Sapagkat andyan lang si Satanas, paulit-ulit yung sinasabi, humahanap ng tiyempo yan para siya ay makasingit sa lahat ng iyong gawain. Kapatid, kung ikaw ay matatag na, sabi nga dito, patuloy ka pang magpakatatag. Dahil maraming bagyo na dumaraan sa ating buhay, maraming mga pagsubok. Dahil, tandaan mo kapatid, sa mga pagsubok na ito, dito tayo laging nagiging matatag. Kaya huwag kang bibitaw, kapatid, sa ating Panginoon. Sabi niya dito pa, sa inyong pagiging makadiyos, tayo ay makadiyos na. Ginagawa na natin ang ating part bilang kanyang anak. Subalit, ano ang kanyang tagubilin sa atin, kapatid? Dapat tayo ay lalo pang maging makadiyos. Pag-ibayuhin pa natin. Kung ikaw, kapatid, ay laging nagsisimba, gumaganap sa kanyang mga fellowship, kapatid, pag-ibayuhin pa natin. Patuloy pa tayong maging makadiyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga tagubilin. Kung naatin tayo sa fellowship, mas pag-igtingin pa natin na umatin tayo sa kanyang fellowship. Dahil yun ang gustong ipahiwatig ng ating Panginoon na gusto niyang ibigay sa buhay natin, kapatid. Ayaw niya kasi tayong mapahirapan. Gusto niya na andun tayo sa tamang daan. Dahil ang tamang daan ito ay ang buhay na walang hanggan, kapatid. Kapatid, sabi pa dito ng ating Panginoon, at kung tayo ay may malasakit na, ano ang gusto sabihin ng Lord dito? Patuloy pa tayo na magkaroon ng malasakit sa ating kapwa. Kung paano mo, kapatid, minamahal ang iyong sarili, ganun din ang gawin mong pagmamahal sa ating kapwa. Sapagkat kung paano pinakakain ng iyong katawan, ganun din ang ating ibigay sa ating kapwa. Kapag ito'y nagawa natin, kapatid, may nakalaan sa iyo na pagpapala. Ito man ay spiritual, pisikal, o material na pangangailangan natin sa buhay, kapatid. Kaya, kapatid, kung itong mga tagubilin ng ating Panginoon na ito ay hindi natin masunod, ang sabi dito, ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, sabi dito sa 2 Peter chapter 1 verse 9, ngunit kung wala sa inyo mga ito, kayo ay parang bulag na hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Malinis na tayo, kapatid. Tinanggap na natin ang ating Lord bilang Diyos na tapagligtas. Ikaw ay ligtas na. Subalit, tinawag ka niya, ikaw ay pinili niya para sa kanyang biyaya. Kapatid, sandaling ito, kung ikaw ay naroon pa sa dilim, nandun ka pa sa kasadlakan, sa kasalanan, hindi pa uli ang lahat para magsisi at balikan ang ating Panginoon. Sapagkat hindi ito aksidente na napapanood mo ito dahil ikaw ay tinawag ng Panginoon.
Dahil may dakilang layunin ng Lord sa buhay mo. Dahil ang gusto ng Lord, ikaw ay mapabilang, ikaw ay magkakaroon ng isang silid sa tahanan ng Ama. Ito, kapatid, ang silid na buhay na walang hanggan. Ayan. Kaya't gusto lang, kapatid, ng ating Panginoon na lalo tayong magsigasig upang matiyak na natin na tayo yung mga pinili ng Panginoon, upang matiyak yung ating tunay na kaligtasan para hindi tayo matisod. Ganun ang ating Ama. Ganun ang gusto niya laging gawin sa buhay natin. Nasa tamang landas na tayo, nasa tamang giya na tayo, patuloy niya pa rin tayong pinauunawaan ng mga bagay na dapat hindi tayo magkamali. Sapagkat ang buhay ay hindi permanente dito sa ating lupang kinalalagyan. Dahil ang tunay na ating tahanan ay doon sa kanyang paraiso. Kapatid, hindi pa huli ang lahat para tanggapin mo ang ating Lord bilang Diyos at bilang tagapagligtas. Kung ikaw na ang alam mo ay napakarami mong nagawang kamalian, kung ikaw na alam mo ay napakarami mong nagawang pagkukulang sa Kanya, ito yung tamang panahon para magbalik loob ka sa Kanya, kapatid. Dahil hindi isang aksidente na ikaw ay pinili, na ikaw ay nanonood sa sandaling ito. Sapagkat ikaw ay pinili at tinawag ng ating Panginoon. Hallelujah! Ito lang, kapatid, yung gustong gawin ng Lord sa buhay mo. Na ikaw ay kilalanin mo siya bilang Diyos at bilang tagapagligtas. At kapag nakilala mo, kapatid, ito yung mga tagubilin ng ating Panginoon para lalo pang maging matatag ang ating pananampalataya. Sapagkat, kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Sa sandaling ito, kapatid, ikaw ay aking ipapanalangin. Kung wala ka pa sa liwanag, kung ngayon sa sandaling ito, nakita mo ang kabutihan ng Panginoon, sa sandaling ito, na napapanood mo ang mensaheng ito ng ating Panginoon, ang tagubilin ng ating Lord sa buhay mo, sa buhay ko, hayaan mo ikaw ay magliwanag. Kung dating nasa kadiliman ka, ikaw ay magliwanag. Dahil ikaw ay pinili at tinawag ng ating Panginoon. Kapatid, sa sandaling ito, yumuko ka, ipagpipray kita, nang sa gayon, hayaan mong tanggapin mo ang buhay na walang hanggan. Tayo ay manalangin, kapatid, at sumabay ka sa akin. Panginoon, marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa kagalakan ng buhay. Maraming salamat sapagkat isa ako sa pinili mo bilang kabahagi ng iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa pagkatawag at pagkapili sa akin dahil may dakila kang layunin sa buhay ko. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang Diyos na tagapagligtas, bilang aming sandigan ng kapayapaan, bilang aming Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ay aking tinatanggap bilang tagapagligtas ng aking buhay. Kaya, Panginoon, ikaw ay sa akin hanggang sa ako'y nabubuhay. Salamat, Lord, sa sandaling ito. Ang kapasalamatan, ang pagpapala ay binabalik ko sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, kapatid. Tinawag ka, pinili ka ng Panginoon dahil may dakila kang layunin. May dakila siyang gustong ipamuhay, ipabahagi sa iyo. Lagi tayong pinapaalalahanan ng Lord dahil mahal na mahal niya tayo. Kaya tanda mo, kapatid,
Sabi niya dito, lagi kayong magsigasig upang matiyak na ninyo na kayo'y tinawag at pinili ng Diyos. At sabi niya doon sa 2 Peter chapter 1 verse 11, sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Walang hanggang kaharian na tayo malugod na papapasukin. Ano po? Kaya, kapatid, mamuhay ka. Dahil ikaw ay pinili ng ating Panginoong Hesus. Kaya sandaling ito kapatid, salamat at ikaw ay nanonood. At salamat dahil ikaw ay napadaan sa aking YouTube channel. Dahil ito hindi isang aksidente, dahil para sa iyo ang mensahe ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ingat po tayong lahat. Hayaan na daluyan kayo ng pagpapala ng ating dakilang Diyos na ang maggeya sa lahat ng iyong gagawin ay ang kanyang mga salita. Kaya kapatid, ingat po tayo. Stay safe. God bless us all. Bye-bye po. Ingat po tayo lahat.